Welcome to Nice One, a video tutorial, trivias, and many more. And of course, don't forget to subscribe. Hi everyone, welcome to my video. And today we are going to talk about the basics of web designing using HTML. So of course, when we talk about HTML, that is Hypertext Markup Language. So this is the language that you can usually create a web page or website. Okay, but first, we are going to talk about the two programs needed in creating simple web page. The first program that you should have in your computer is the Notepad. So, pwede namang Notepad++ and so on, but the very available in our PC is this Notepad. And next is the web browser. So web browser, any web browser that you have in your PC. So it's either Mozilla Firefox, Safari, or Internet Explorer if you have, or Opera. So as long as you have this web browser, pwede yan. So what is the sense or what is the importance of having these two programs? Dito sa Notepad, dito tayo magta-type ng mga different tags at ng different codes. Now, isi-save natin sa Notepad, and sa web browser naman, dito natin makikita kung ano yung magiging output ng tinype nating tags sa ating Notepad. So mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Next is two classification of tags. Okay, so first one is container tag. Container tag, this tag has open and close. Example of this is open B and close B. I usually call this open B and close B. So pag sinabi natin close B, ito yung may backslash. Pag open B, ito yung walang backslash. And dun sa may word na text dito, dito tayo maglalagay ng text na kung anong gusto natin depende sa inyong web page na gagawin. The second classification ay tags without close or without the backslash symbol. Example of this is less than greater than BR. Okay, so meaning itong tag na to ay walang close, walang backslash. So parang open lang siya. Okay, or stand-alone tag, meaning talagang mag-isa lang talaga siya. Okay? And next naman natin is default tag. So if we are going to create a web page, ito yung mga tags na hindi pwedeng mawala sa paggagawa or sa pagbubuo ng isang website. First is open HTML and close HTML. Second, sumula muna tayo sa taas, head or head tag, open head and close head. Next, title, open title, and the close title. So dito sa text part na to, again, if ever na ang inyong title is about Facebook or social media, you can type here social media. So if you use this title, makikita nyo siya sa tab part ng inyong webpage. Okay? Sa tab part ng inyong, ano tawag dito? Ng inyong web browser. Next is after doing the head part or the upper part, you will start adding the body tag. So open body, your content, well it depends on your topic, and the close body. Okay? So these are the default tags that you can use to create a simple web page. Next, how to save an HTML file. So always remember that, okay, so that's very common, file tab, then save as, look for a location, but don't forget to enter the file name .htm. Uh, Huwag kakalimutan ang .html or .htm dahil if ever na hindi natin tinype natin dahil if ever na hindi natin tinype or if ever na hindi natin tinype ang .htm or .html, so hindi magiging HTML file ang ating notepad. So next, let's create a simple web page. Hi guys! On this part, katulad po na nabanggit ko kanina, tayo ay gagawa ng simple web page at syempre i-apply natin yung mga nabanggit ko kanina. So punta muna tayo sa search bar at i-type natin ang notepad.
Again, sa Notepad, dito tayo magta-type ng mga different codes and tags na kung saan ito yung bubuo sa ating webpage. So, ang una nating itatype ay yung default tags na nabanggit ko kanina. Okay, so tandaan po ito. Open HTML, close HTML. Next is the open head, the close head. So bakit kailangan nating mahalaga i-indicate yung open head or yung head tag? Dahil syempre para magkaroon tayo ng idea na this part ay nasa upper part or nasa taas ng part ng ating webpage. Okay? Sa loob ng head tag, so maglalagay tayo ng title and close title. So for example, sa webpage natin, ang title natin dito is Keep in Mind. So that's our title ng ating webpage. Okay? So next, try muna natin. I-try muna nating i-save ang ating webpage. Tapos tingnan natin kung anong itsura nung title tag na nilagay natin sa ating notepad. So to save, just click the File tab, then Save As. Hanap tayo ng location. So I suggest desktop muna para madali nyo makita ang inyong webpage. And then, ito yung isa sa pinakamahalaga. File name is, halimbawa ay example.htm. Again, mahalagang i-type ang .html or .htm before or after the file name dahil kapag hindi tayo naglagay, hindi ito mag-work or mag-run as web page. Okay? And that's it. So, pag click natin tong save, may lalabas na Google icon or Google Chrome icon dito sa gilid at meaning nag-work yung ating web page. So, try natin. And that's it. So, if we open this Google icon, o Google Chrome icon, so makikita natin yung design na ginawa natin. So, let's open. So, this is the title tag. Okay, keep in mind. So, as you can see here sa kanyang body part ay blanco pa dahil wala pa tayong nilalagay sa kanya or sa ating webpage. So, punta naman tayo. Another tag is body. Okay, after ng close head, so punta na tayo sa body tag and close body. Okay? So, sa loob ng open and close body, ay dyan tayo maglalagay ng iba't ibang content ng ating webpage. Kahit ilan, kahit napakarami, so okay yan. Okay lang yan. Okay? So, for example is, attention. Please maintain social distancing. Okay? So, since siya ay na-save na natin kanina, so, no need to save as. Save na lang natin for update. And click natin tong Google Chrome kanina. And refresh. Okay? So, nakita na natin yung content ng ating webpage. Pero, sir, question. Gusto ko yung attention at yung please maintain social distancing ay nasa baba. So, ano yung pwede natin, or magkahiwalay sila, ano yung pwede natin gawin? So, gagamit tayo ng ibang tag. So, ang tag na gagamitin natin is line break tag or break tag. So, itong break tag na to ay empty tag. So, meaning wala siyang close. So, line break tag is is open BR or less than greater than BR. So, what will happen if we add BR? So, check natin. Save na natin and refresh. So, that's the function of BR. Next is be safe. Halimbawa, nag-add pa tayo ng iba pang text. Be safe. And that's it. Save natin. Refresh. Be safe. Pero,
Ang pangit dito sa side na to ay dapat itong be safe ay nasa baba. So, lagay tayo ulit ng BR. Actually, dito sa HTML class, kahit uppercase or lowercase, nire-read naman siya ng ating web browser. So, walang problema if capital letters lahat or small letters. But I suggest small letters. Okay? So, check natin. That's it. Now, okay, meron akong ipapakita sa inyo, ibibigay sa inyong isa pang tag. Itong tag na to ay tinatawang heading tag. We have different types of heading tag. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, and heading 6. So the tag for heading 1 is open H1, yung text natin, and close H1. So para mas mabilis tayo, copy-paste na lang tayo. 2, 3, 4, 5, and 6. So 2, 3, 4, 5, and 6. Dito naman sa part na to ay 6, 5, 4, 3, 2. Okay? So, dito class, dito sa heading 1 to heading 6 na ito, dito natin makikita kung anong itsura ng iba't ibang heading. Okay? So, click save and refresh. Kung mapapansin nyo, zoom lang natin. Kung mapapansin nyo, ang heading 1 ay isa sa ang heading 1 ay ang may pinakamalaking size ng text at ang heading 6 ang may pinakamaliit ng size ng text. So, pipili na lang kayo dito or tansyahin nyo na lamang kung ano yung heading na gusto nyo. So, I suggest is yung heading 1 kasi mas readable siya tingnan. Okay? So, click natin. Delete muna natin siya. And then itong attention ay lalagyan natin ng heading 1. This will be the title of our web page. Close H1. And refresh. Attention! Please maintain social distancing. What else? Meron pa akong ituturong isang tag. Ang tawag sa tag na to ay horizontal rule. So if you add this horizontal rule tag, magkakaroon ng guhit yung ating web page. For example, the tag for horizontal rule is HR. So, ang horizontal rule po natin ay empty tag. Okay? So, wala siyang close. Ano pa? So, check lang muna natin. Save. Check natin. Okay, may guhit. So, that's horizontal rule. What else? Check din natin. Lagyan na din natin sa baba. Okay. No. Hindi pala BR. HR. Horizontal rule. Okay. Refresh. And try natin maglagay din sa before the heading 1. Pwede yun. So, horizontal rule. And sa before please be safe, lagay din tayo. Ay, hindi BR. HR. Ayan. Medyo nalilito na tayo. And that's it. Okay? Lagay pa tayo dito ng HR. Okay, so as you can see, dito sa ating screen, ayan, zoom in ko lang yung tag natin. And zoom in lang din natin yung output. So kung mapapansin natin, sa mga codes na to, sa notepad natin, at itong output na to na makikita natin sa Google Chrome, this is an example of basic web page. So gumamit tayo ng HTML tag, close HTML, head, and close head. Dito tayo nag-close. Title. Ang title natin is Keep in Mind. Ito yon. Body tag and close body. So, dito dapat doon sa part na to. So, sa horizontal rule, ito yung horizontal rule na yon. H1 ang ginamit natin sa attention. HR. So, dapat dalawa ang guhit natin.
Please maintain social distancing. Para bumaba yung be safe, gumamit tayo ng BR. BR. Okay? Kung mapapansin nyo, medyo malayo yung agwat kasi dalawa ang BR natin dito. So, be safe, exclamation point. Horizontal rule, dalawa. So, dalawa rin yung guhit. And that's it. So, this is how you can make a simple web page. So, if you have questions, you can comment down below. And that's it. Thanks for watching.